Nabulilyaso ang isa sa pinakamalaki sanang Pogo raid sa bansa. Posibleng natunugan daw ang operasyon kaya wala nang naabutan mga empleyado sa gusali. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Sinuyod ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng Makati City Local Government ang isa sa mga unang building na inupahan ng Pogo noon. Itinuturing itong ground zero at backbone. Ang 53 floor na gusali nasa loob mismo ng Makati Central Business District. Pagpasok, mga bagay na karaniwang ginagamit sa Pogo Hub ang nadatnan, pero wala ni isang empleyado. Nakapaskil din sa labas ang closure order mula sa PAGCOR alinsunod sa total Pogo ban. Sa ibang palapag, pahirapan pang pagpasok dahil sa biometrics. May mga palatanda ang tuloy ang operasyon kahit banned na ang Pogo. Bukas ang aircon, merong mga pagkaing fresh pa at may resibo mula nitong Miyerkules. Halos kalahati ng gusaling ito ang pinamumugaran di umano ng mga hinihinalang iligal na Pogo. Dito raw isinasagawa ang mga pambubudol gaya ng love scam, investment scam at cryptocurrency scam. Iimbestigahan ng mga otoridad kung paanong natunugan ang operasyon. Hindi naman natin dinidiscount ang possibility na pinag-aaralan din tayo. It only shows na talagang guilty sila no? Bakit ka tatakbo, di ba? If you're operating a legal company or business, bakit ka tatakbo? Samantala, sa baba ng building, may lalaking dayuhang sumuko sa otoridad. Sabi niya, dati siyang nagtatrabaho sa Lucky South 99, ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nasa kustodiya na siya ngayon ng PAOK. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.